Yo, what's up mga paps, mga tropa? Eto at meron naman tayong gagawing project. Meron kasi nagpagawa ng battery cage yari dito sa ating steel matting. So, Friday ng hapon, bumili tayong materyales at dahil di naman natin magagawa to ng hapon kasi pipinturahan muna natin to mga paps ng primer. So, bali tatlong steel matting yung ating kailangan kasi medyo mataas at medyo malapad yung gagawin nating battery cage 6 rooms. Ito yung gagamitin nating pintura mga paps, yung may epoxy catalyst. Mas nagagandahan kasi ako sa ganitong pintura mga paps at mas madikit to kumpara dun sa ibang primer. So simulan agad natin mga paps sa pagpipintura, i-timelapse na natin yan. Bali tatlo pa yung pipinturahan natin at ginamit kaya natin yan. Ito yung tinatawag na baby roller para mas mabilis tayo. Kasi kahit hapon na medyo mainit pa. So kung pipinturahan natin to gamit ang paintbrush ay pati tayo magkakaroon ng kulay. Mangingitim tayo dyan mga paps. So papatuyuin lang natin to para kinabukasan cut na natin at tuloy buuin na natin mga paps. Isa pang kagalingan kapag baby roller yung ginamit natin sa pagpintura mga paps ay hindi siya matapon sa pintura. Walang masyadong tumutulo. Kinabukasan nga mga paps ay nag-cut na agad tayo kasi tuyo naman na rin yung pintura natin dyan. Ito yung pinakamahirap na parte sa pagbubuo ng ganitong cage mga paps. Kasi kapag namali ka sa sukat mo dito, sa pagkakat natin ng steel matting is tapos. Hindi mo na mabubuo ng maayos yung iyong gagawing kulungan. Kung mabuo man, hindi niniskwalado at pangit ng tingnan. Sa pagkakat natin mga paps is may makikita kayong ganyan, may sobra. So yan na yung pang-bind natin o gagawin natin para magkone-konekta yung ating steel matting. So yung mga sobrang yon yan makikita nyo iniikot ko lang para yumakap siya dun sa isa pang steel matting at magkaroon sila ng connection. Yan. Makikita nyo nabuo na natin yung isang side at ulit-ulitin lang natin yan sa iba pang side mga paps. So makikita nyo yung pagkakat natin ng steel matting dyan is salitan para merong matitirang pangyakap. So yan, makikita nyo na yung nabuo natin. So bali yung nasa ibaba dyan is yan yung magiging roofing natin. Yan. Meron na tayong wall sa kabila. So yun naman sa side. Ayan, kakabit na rin natin. Ganun rin yung pagkakabit natin mga paps. Siguraduhin nyo lang na meron tayong pasobra para meron tayong iayakap dun sa kabilang side. Kung wala ka namang matira mga paps sa pagkakat mo is pwede naman kayo gumamit ng alambre. Meron tayo dyang ilang ginamitan ng alambre. Yan, nabuo na natin pati yung partition. Hindi ko na pinakita lahat kasi ganun lang rin naman yung mga proseso nun mga paps. Yan. So bali 6 rooms. Kung makikita nyo dito, ito hindi siya pantay sa taas kasi battery cage nga itong ginawa natin mga paps. So yan yung magiging labasan ng ating mga itlog. Tapos yan, tiniko natin yan hindi lang para design mga paps kasi para magkasya sa loob at hindi magbingkong dun sa labas. Parang buntis kasi pagka medyo sikip yung partition sa loob. So para eskwalado pa rin siya mga paps. So next naman natin gagawin yan mga paps is yung sahig. So dahil inabot na tayo ng gabi, napagdesisyonan ko na sa loob ko na gagawin to kaya papasok natin ito muna. Ayan, dito na tayo sa loob ng bahay. So dito ko na siya ipagpapatuloy, mas maliwanag kasi yung ilaw dito. So kakabit na natin yung flooring. So yung flooring nito mga paps maliliit yung butas, 1 inch by half inch. So sa pagkakabit naman nito mga paps ay alambre na yung ginamit natin. Yan. Nakakabit siya lahat dun sa pati sa partition. Tapos dito yung pasobra yung magiging tray ng egg. So kabit ulit natin yung kabila. So ganun din, alambre na. So hindi ko na pinakita yung pagkakabit kung paano ko kinakabit gamit yung alambre. Siguro sa sunod sa ibang video na lang po-focus natin yan kung paano ko kinakabit. So pero yung pagkakabit ko dyan mga paps is tipid sa alambre. At basic lang rin naman kung gagayahin nyo. So ganun lang, ulit-ulit lang. Hanggang sa matapos lang natin may kabit yung ating sahig. Sunod nating kakabit yan mga paps ay maglalagay tayo dito sa gitna ng alambre na malaki. Na galvanize din syempre para hindi agad kinakalawang. So gauge 12 na alambre. Yan, ganyan. Siya yung ginagamit kapag meron kayong tower, yung bagting. So medyo malaki yan. So para hindi masyadong lumundo yung ating screen. Lalong-lalo na kapag may manok na mga paps o kung ano man ikukulong yan ng ating customer. So, para matibay-tibay naman, syempre, gagawa na rin tayo, itibayan na natin. So, pag natapos na natin yung sa gitna mga paps, ay dito sa may part na may siwang, yung lusutan ng itlog, is lalagyan din natin ng ganyan para magtibay-tibay din siya mga paps. So, yun, kinabukasan mga paps, is pinto naman yung ating gagawin. So, magkakat tayo dito ng butas sa harap. So, yung laki ng butas nito mga paps is yung butas lang ng welded wire na 4x5. So, hindi ko nalakihan masyado. Basta alam ko naman sigurado ako na kakasya na yung manok dito mga paps. At yung pinto natin, ganito, yung style niya. Steel matting na rin syempre.
Nakaka-customer na yan kung dudublehan niya pa yan ng maliit na green screen. Pero ganito lang yung ating produkto na ibinebenta mga paps, puro steel matting lang. So kabit natin yung pinto at ganyan yung style niya. Siyempre lalagyan rin natin yan ng panglock mamaya. Yung panglock natin dyan is DIY na rin siyempre. Tayo na ang gagawa. Ito, yari dun sa pinakita ko kaninang wire na malaki. So kabit natin para makita nyo kung paano siya mag-lock mga paps. At siyempre gagawin natin yan dyan lahat. So yan, ganyan ang style niya mga paps. So yung butas niya, siyempre dyan masusuot yung daliri mo kapag gusto mo buksan o sarhan yan. So ang kagalingan pa dyan mga paps is pwede yung magkaroon ng tension o medyo nakatulak siya dun sa pinto. Yan, gumawa tayo ng maraming ganon at kakabit natin siyempre. Ayan mga paps, ganyan yung style niya. Ayan. So may hook siya, yun, nakita nyo sa baba. So yan yung sasabit dun sa wall ng kulungan para magsara siya. Ito na yung itsura pagbuo niya mga paps. So, napinturahan na rin natin ng isa pa, pero medyo kulang pa. So hindi na natin ipupul na pagpintura. Bigay na lang natin yung pintura dun sa may-ari. So yan, yan yung kamay ko puro pintura. Kasi kinabit natin yung pinto, medyo basa pa. Yan. Ito nga pala yung hindi ko na videohan, no? Yung paglagay nung yan yung tray. So nung gabi kasi is wala na ng charge yung ating camera. So yan mga paps, kita nyo naman na yung detalye. Simple lang. So pero mahirap siyang gawin mga paps. Yan. So medyo malayo naman na yan. Palagay ko hindi na yun maabot ng inahin. Kung sakaling gusto niyang abutin yung itlog mga paps. 8 feet nga pala yung haba niyan mga paps. Yung lapad naman niya is nasa 18 inches. Yung taas niya is 22 inches. So kahit tandang kasya dyan kung gusto niyo ilagay. So yung iba kasing customer ko, ayaw nila maglagay ng tandang sa ganitong screen. Kasi pag sumusuot daw yung buntot, yung balahibo ng manok is nasisira. Kung pambenta nila yung tandang na yon is hindi yan magandang tingnan. Pero ginawa ko naman kasi itong cage na ito para talaga sa inahin. Para sa pangingitlog mga paps. So kung gusto ng customer na lagyan pa yan ng green screen is okay naman. Okay din. Pero yan lang yung serbisyo o yung produkto na ino-offer ko mga paps. Ganyan lang yung materialis natin. So yun lang mga paps. Salamat sa panonood and ready to deliver na to mga paps.